Normal sa kahit anong base militar ang mahigpit na seguridad, pero ngayong araw, mas pinaigting ang pagbabantay sa Villamor Air Base sa Pasay City. Nasa loob kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinaa-aresto siya ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity, bunsod ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa bawat gate ng airbase, mapapansin ninyong nakabantay ang mga miyembro ng pulis. Kahit makalampas kayo sa gate na yan, meron pa rin mga nagbabantay sa loob. At bukod sa kanila, nagbabantay rin ang mga miyembro ng media. Yung ilan sa kanila, umaga pa nandito kasi nga binabantayan ng bawat galaw ng dating Pangulo na dinala diretso sa Villamor galing sa NAIA Terminal 3. Dito naman sa bandang ito, narito ang mga supporter, ang mga masugid na taga-suporta ng dating Pangulo. Marami sa kanila galing Davao. At iisa ang kanilang mensahe, palayain si dating Pangulong Duterte, maawa sa kanya dahil sa kanyang katandaan at sa dami ng sakit na kanyang iniinda. Marami sa kanila may daladalang smartphone, nagla-livestream sila ng mga nangyayari rito ngayong araw. Kung tatandaan ninyo, bahagi ng kampanya ni Duterte sa pagkapangulo noong 2016 ay ang paggamit ng social media. At nakikita natin ulit ito ngayong siya ay inaresto o pinaaresto ng ICC. Yung iba naman kahit hindi smartphone ang dala, meron namang mga mementos o yung mga gamit na may sentimental value tulad ng action figures. Yung iba naman merong mensaheng nakasulat sa papel tulad ng babaeng ito na kahit mainit at tirik ang araw ay tinitiis niya para lang maipakita ang mensaheng ito. We stand with you, Tatay Digong. We love you, Tay. Thank you sa ginawa mo sa bansa natin. Isang malaki palaisipan ngayon kung saan dadalhin si Duterte, kung sa pagamutan ba o sa The Hague sa the Netherlands kung nasaan ang pulong tanggapan ng International Criminal Court. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.